Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi sa inyo na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith at ngayon ay consultant. At ngayon bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan. Actually, dalawa ang katanungan ngayon. Isang katanungan ni Rinci at isang katanungan ni Entremitado Pasio. Okay, kasi pinagsama ko na ang sagot ko dito dahil parehong spring ang kanilang tanong. Ang sabi ni Rinci, Sir, paano po yung recoil spring ko? Binilang ko po yung agwat nasa 27. Pero parang mababa lang siya pero malakas siya. Nasa 15 pounds. 15.6 pounds. Hindi ba yon makakaproblema? Arm score 1911. Ang arm score 1911, 45 years model, 2010 barrel ko. Napalitan ko na kasi yung original kasi nakaabot na siya ng limitado na ng pagkasira. Anyway, maraming salamat po. Okay, so yung 15 point yung 15.6 pasok po yan sa standard kasi 16 ang standard. So 16 din yan. So sasagutin natin yan yung mga namumroblema sa haba ng spring. Yung kay naman kay Entremitado Pasio, sabi ask ko lang po, pwede po bang putulan ang main spring ng hammer ng 1911? Matigas po kasi. O sa mainspring naman, hammer. Ang problema ni Entremitado Pasio. So, pareho nating sasagutin yan. At bago natin sagutin yan ay gusto ko lang muna pasalamatan ang ating mga subscribers, lalo tigit ang mga OFW. Sa mapanig kayo ng mundo, isang magandang araw dyan, ano man ang oras dyan. At mag-ingat po tayo dahil taglamig pa, nagpapalit na ng klima, ay usong na ngayon ang sipon at ubo. At lalo't mahigit mag-ingat tayo sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Okay, at maraming salamat din sa ating mga tayo ay malapit ng maging 40k na mga subscribers, nasa 39,969 na tayo. So mga ilang tumbling na lang. At lalo tigit salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nga po ang ating like ko sinasabi na ang main purpose talaga ng ating YouTube channel ay para sa ating pagcha-charity. Matagal na po ako nagcha-charity, nagpaparal po ako ng mga bata na anak na single parent. At inisip ko na madagdagan yung ating mga bata, ngayon ay 6 na sila, dati 2, na yung inisip ko na dagdag kita yung YouTube channel, ilalaan ko sa ating passion na makapagpaaral ng mga bata na anak na single parent. Kaya yung kinikita ng ating YouTube ay para sa kanila. Bagaman kulang pa, ay gusto ko pa rin madagdagan. At maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads, lalo tigit do sa mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Yan po yung GCash na number natin. Shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, kay Jubel Platon na palaging nagpapakulay o nagpapadala sa ating mga premier videos, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Sir Adrian. At gayon din kay Conrado Ilulay Leo, kay Junar Diaz, at merong bago na si Dennis Sardona ng Pulanggi Albay. At merong isang taga-Amerika sa Virginia, nagpadala ng dollar sa ating premier, si Sir Noli Merica. Actually, hindi ko masyado mabasa yung middle name. Noli P. Za Merica. Okay, maraming salamat sa inyo. At hindi naman tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante tayo nakatulong. Okay, so
pupuntahan na natin muna yung sa recoil spring. Okay, yung mga nagdududa sa haba ng recoil spring. Actually, pag pinutulan ninyo ang recoil spring, hindi naman nagbabago yung lakas niyan, yung pa rin yung pounds niyan. Ang nagka-problema lamang yan ay dun sa mamaya, ano ko sa inyo. Para ninyo malaman kung mahaba ba. Kasi kung mahaba yung inyong recoil spring. Yung mga standard kasi. So ganito ang pagsukat ninyo. Papakita ko dito Ipapasok ninyo yan sa inyong slide na ganyan at titingnan ninyo kung pasok ba lahat yung spring. Kung pasok lahat yung spring. Kung yan ay nakaganyan, yan ay hindi tama yan. Itong titingnan ninyo, itong tinuturo ko nito. Dapat yan, pasok lahat. Kung makikita ninyo yung spring niya ay talagang compress. Pero pasok lahat. Pero kung compress na yan at hindi pumasok, pwede ninyong putulan yan. Dahil ang sisirain yan ay yung bushing. Sisirain niya yung kanyang bushing. Itong mga 45 na ganito, itong bushing niya ang sisirain niya. Okay? At sisirain din niya yung kanyang shock valve ang sisirain niya dahil nga sobrang So, yun ang pwede ninyong putulan. Okay, ulitin ko papakita ko lang sa inyo Yan. Yan ang dapat yan hindi nakaganyan, dapat pasok lahat yan diyan. Okay, sa mga lalo tigit sa mga may 1911. So ngayon, pag pinutulan naman ninyo, ano naman ang magiging, pag napasubra naman ang putol ninyo, ano naman ang magiging problema niyan? Dapat, wag ninyo, kung magpuputol kayo, wag ninyong susubrahan ng putol. Yung 27 standard yan hanggang 25. Ang ibig sabihin ng 27, yung coil, ito, binibilang kamukha nito, mas mahaba to. O mas maiksi ito. Ito ang binibilang niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 pa nga ito. Hanggang 27, standard yan. Pag yan ay pinutulan ninyo ng mas maiksi pa, ito, kamukha nito, nilagyan ko ito ng mas maiksi pa. Ang mangyayari niyan, yan ganyan. So ano pag pinutok niyan? Hindi nga nagbago ang niyan dahil pagdating niyan dito, yan ay ang lakas pa rin yan ay kung yan ay 16 pounds pa rin yan, pero magkakamiro niya ng travel. Magkakamiro niya ng buwelo. Ganyan. So pag mayroong ganyan yan ay malakas gumanon. Malakas yan, malakas mag-recoil yan kasi nga parang pinabuelo ninyo yung lakas ng kanyang impact ay pinabuelo ninyo. Yan ang pinabuelo ninyo. Where else kung yan ay sa umpisa pa lamang ay sa umpisa pa lamang yan ay matigas na, yan ay maganda ang niyan, maganda ang laro niyan. Maganda. Wala siyang At ang isa pa, pwede yang pag nag-load siya, pwede yang hindi mag-home. Pwede yang hindi mag-home. Kaya pwedeng ganunin pa ninyo yan, pwedeng hindi mag-home yan kasi nga kulang yung tulak, magiging kulang yung tulak niya. Kaya ang talaga niyan ay hindi ko ina-advise yung putulan. Ina-advise kong putulan kung tinesting ninyo na ganito. Kung hindi pumapasok lahat. Ina-advise sa ganito Pero iba naman kasi yung mga slide ng mga Beretta, iba naman yun. Yung may mga ganito. Yan. Iba rin naman kasi yung sa mga Glock. Iba kasi yung slide ng mga Beretta. Yan, sobrang iksi naman, hindi makasali yan. So sa mga 1911 mostly yan, may ganyan. Sa mga Glock hindi mo rin yan kasi wala namang gano'n ng mga Glock. So depende rin yan. So baka naman kasi sundin ninyo yung sa Beretta at saka yung sa Glock, hindi man applicable yan. So yung may mga ganito na may mga housing. Okay?
So yun ang tamang pag ano lalo sa mga 1911 pag tingnan kung mahaba yung spring mo. So ayun, yan ay naano ko sa aking mga experience. Ngayon pumunta naman tayo sa ano. So tapos na tayo sa mga recoil spring. So pinakita ko lamang sa inyo na hindi maganda yung sobrang maiksi dahil yan ay magkakamero ng ganyan. Okay? Magkakamero ng ganyan yan, no? Matigas lang yan dito sa may bandang puno. Pero yung pa rin ang lakas ng spring ninyo. Nagkameron lang ng buwelo. Okay? Pag kasi may buwelo na, malakas na ang ano nun, malakas na ang hampas nun. Nakabuwelo na siya eh. Okay, hindi kamukha nito na umpisa pa lamang ay kontrolado na niya. Umpisa pa lamang ng recoil niya, kontrolado na niya yung slide niya. Hindi niya pinabuwelo. So yan ang epekto niyan. Lalakas ang recoil. Kahit pa sabihin niyo, sir, 16 pounds na. Kasi meron sa akin, sir, bakit yung baril ko? May sa akin yan eh, may nag-comment, yung baril daw niya, sobrang lakas daw ang recoil na ganun. O ay di baka maigsi yung spring mo. Sobrang lakas yung spring. Okay, baka 16 pounds nga, pero ang igsi naman. O ay ganito ang mangyayari nun. Ganito ang mangyayari. Okay, may ganyan. Ito kasi nilagyan ko ng maigsi para pandi mo. Okay. Dapat kasi ang spring niya ganito kahaba. So nilagyan ko ng maigsi. Ganyan. O, nilagyan ko lang ng 23. So ganyan ang mangyayari niyan. So malakas ang recoil niya. So yan. So pagka ano naman ano naman ang mangyayari sa mga ito naman, sa mga sa mga mainspring naman. Okay, sa 1911, yung mainspring ng 1911 kasi dito ninyo makikita. May housing siya dito, wala tayong 1911. So may housing siya dito. Yung pag tinanggal ninyo yung housing, makikita ninyo yung dulo ng spring diyan. Na mayroon diyang plunger. Na yung plunger na yun ay may parang butas dito sa ibabaw. Pero hindi ninyo makikita yung buong spring kasi nga nandun yan sa housing niya. Nakaganyan niya sa housing. Halimbawa, ito yung kamay ko yung housing. Andyan siya. Pero makikita ninyo. At yung, thank you doon sa kasi nakalimutan ko na ang pangalan nito. Pinalala sa akin. Hammer Strand. Ito, Hammer Strand. So, nakaganyan niya siya dyan. Nakaganyan siya. Nakatutok talaga siya dyan. At yung pagkatutok niya, eksakto lang. Sakto lang yung pagkatutok niya na nakalubog siya dun sa pinakang halo nito. May halo yan, nakalubog siya dyan. Ngayon, pag inyong pinutulan yung spring at napasobra yung putol ninyo, hindi ko alam kasi kung kagano ipuputol ninyo. Okay lang kung ipuputulan lang ninyo ng mga isa o dalawang coil. Kasi ang problema ni intramitido ay para raw lumambot. Para lumambot. Pag yan ay pinutulan ninyo, ito ay lulubog. Lulubog ito. At pag yan ay lumubog, kakawang na ito ngayon dito. Kakawang na itong hammer strand niya. At pag yan ay kumawang na, posibleng tumama yan sa tabi. Hindi na tumama yan doon sa gitna. Kaya nga yan ay mayroong halo doon para laging siyang nakakabit na doon. Hindi siya pwedeng humiwalay doon. Kasi pag yan ay ito, ididimo ko lang. Pag yan ay nawala na sa gitna at pinutulan yung spring, bababa, kakawang na yan dyan. Pag yan ay kumawang na, dyan magkakamero ng malfunction po. Pwedeng tumama yan doon sa housing. Pag tumama yan sa housing, hindi mag-open yung inyong pupursahin niya itong hammer strand niya. Kasi hindi natatama sa spring, wala nang spring yan eh. So, posibleng masira yung baril ninyo. Pwedeng itong masira, pwedeng hammer ang masira. Maraming masisira sa inyong baril. So, hindi dapat na pinuputulan yan ng dahil pag yan ay kumawa nga dyan, mawawala na ito sa mawawala na ito sa alignment. Liligaw na to eh. Pwedeng tumama na ito kung saan-saan sa tabi-tabi. Yan ang magiging problema ninyo. So hindi ko ina-advise na magputol kayo nito. Ano ang ina-advise ko? Kung natitigasan kayo dito, ang standard nito ay 23. Pero may mabibili kayo ng hanggang 18 pounds kung natitigasan kayo.
O may mga videos na tayo nito, nakakabili nito ng mga pang 1911. Okay, kung natitigasan kayo sa 23, magpalit kayo ng, kasi yung 23 pang ano yun, pang hard primer yun. May mga hard primer kasi. At merong soft primer na ginagamit ng mga shooter para, ang shooter kasi nagpapalambot nito para madaling ikasa. At maganda ang ano ng magandang ano nito. Kasi pagka matigas, pagka matigas ito ay mahirap itulak ng slide. So yun, mahirap nga ikasa. So merong 18 pounds. 18 pounds. At 23 to 18 pounds. Ngayon, magpalit na lang kayo ng, kung natitigasan kayo, magpalit. Ang advice ko, magpalit na lang kayo nito. May nabibili naman ito sa gun store. 18 pounds o 19 pounds, 20 pounds, meron. Hanggang 23 pounds ang pinakang standard nito. Yung 23 pounds, kahit saan mo gamitin na primer yon, hard primer, soft primer, sureball yun. Okay, pero pag kayo ay nagpalit nito ng 18 pounds, pwedeng hindi, baka mag-malfunction sa mga primer na hard primer. Okay, ito. Kasi may mga hard primer. May mga hard primer. Kamukha nito, hindi pumutok. Hard primer. Okay, hard primer yan. So, ganun ang magiging problema ninyo. Kumbaga, siguraduhin lang ninyo na soft primer ang inyong ibabala. Ang bala ng mga gagamitin ninyo. So, yan. So, sana nasagot ko itong dalawang katanungan na ito ni Intrimitado Pasio at ni, yun ang isang nagtanong, ni Renzi. Okay, pareho yan sa recoil spring ng mga baril. Recoil spring at saka sa mainspring. Okay, so actually nasagot ko na, mga 2 beses ko na nasagot itong sa recoil spring. Pero sinagot ko ulit para isama na natin dito sa mainspring. Okay, at babasahin ko lamang yung ating, may mga bago na naman tayong community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Si Son Angelo, 74. Si Chocolate Boy ay 13 ang engagement. Nangunguna pa rin si Alfredo Isidro na may 100 plus ang engagement. At napasama ngayon si Black Dog na 4 ang engagement. Si Black Dog ay si Europert Rackern Black. Okay, hindi ko mabasa. At si Bill Sotre ay 34. Okay, shout out kay Bill Sotre, kay Black Dog, kay Alfredo Isidro, kay Chocolate Boy. Okay, at mag-comment lang kayo at magsumubaybay sa aking mga videos, mag-comment, mag-share, mag-like para maisama rin kayo ng YouTube sa ating mga random na mga community spotlight. Okay, maraming salamat sa inyo. Sana may napulot kayo. Kahit kaunti yung napupulot ninyo, ipunin lamang ninyo yan. Darating ang panahon, mas magaling pa kayo sa akin dahil lahat na yata na ituro ko sa inyo. At madadami ang inyong kaalaman. Ganyan din ako nung una. Namumulot din lang. Okay, at sana maging maging responsible gun owner katulad ng laging sinasabi ni Alfredo Isidro. Maging masunurin tayo sa batas. At iba yung ingat, baril po ang ating tinatalakay, ang ating passion. So, iba yung ingat lamang po at wag maging mainitin ang ulo. God bless us all. Thank you very much.